Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. My name is Marichu, known as Marichu Life in the US. Today, ang video na to ay about sa pag-process ng papel ng asawa ko. So, he came as a tourist visa. So, mahirap yon. Kasi lalo na ngayon sa administration na to ay napakahirap pumasok dito sa US. So, nung time na pumunta siya dito, iba pa yung administration. Biden pa. So, mahirap naman siya pero hindi katulad ngayon na super hirap pumasok. So, he came 2023. April po yun. So, ang plano ay dapat bibisita lang siya. Kaso ay napag-ano namin na dito na lang siya. Kaysa uuwi pa siya ng Pinas, andito naman ako. So, ang ginagawa namin is nagpakasal kami ng 2024, which is last year. So, after nun, final ko yung petition niya, which is mahal. Siguro nasa $625. Malaki-laki na yun sa Pilipinas kung i-confirm doon. Tapos, after nun, a few days, final ko yung kanyang residency, which is the green card. Kasi pag mag-file ka ng green card, hahanapin nila yung resibo ng pag-file mo nung petition. So, yun ang i-input mo doon sa green card. Pag-petition mo sa green card. Pag-apply mo sa green card. So, bali, nagawa siyang, na-file siya together. So, kung approve yung isa, approve din yung green card. Yun. So, after noon, na-file na siya, ang dami, akala ko nga, siya, matagalan pa. So, in a span of 8 years. 8 years. 8 months pala. Bago namin nakuha yung kanyang green card. So, after pala nung pag-petition, after petition, na-apply na yung diba? Na-apply na yung green card. After ng green card, so naghihintay kami ng siguro mga 2 weeks. Tapos may biometric na siya. So, which is, kasi nakatira kami sa South Carolina. So, yung niya is north pa. Pero malapit lang kasi dito yung biometric office. So, after ng biometric, I think siguro 1 month. 1 month bago kami naka-receive ng sulat galing sa immigration na mag-medical exam. Yung payments ng yung green card ay nakabayad ako ng $1,444. Yun ang bayad nun. So, malaki na yun, malaki. kung i-compare mo sa Pinas, ang super laki ng binabayaran. Hindi pa yun. So, nung medical na niya, pabalik-balik kami kasi nga may mga injections silang required. So, ilang vaccine nang kailangan niyang siguro nasa 7
7. Imagine mo yung 7. Tapos, may may isa pa siyang injection na hindi na ng doktor kasi meron naman siya sa Pinas. So, hindi na yun. So, 6 na lang yung vaccine niya. So, pabalik-balik kami dun. Syempre, hindi naman pwede siyang tusukan every day. So, kailangan every week. So, natagalan. Kaya, siguro din, umabot siya ng 8 months. So, after na finish namin, by November, na finish namin siya. So, pinadala namin ng November sa USIS, Immigration Office. After nun, hindi pa kami nakatanggap ng balita. Pero natanggap na nila yung result ng examination, medical examination niya. Okay naman, sa awa ng Panginoon. So after noon, naghintay pa kami kasi holiday, Christmas na after nung so naghintay pa kami ng mga siguro mga 3 months or 4 months. 3 months ata. At nakatanggap kami ng schedule for interview. So, yun na. Hindi na kami, stress na kami kasi hindi namin alam kung anong kahinatnan ng interview namin. So, ang interview namin nakaschedule ng May 30. May 30. Nung dumating ng araw na yun, hindi kami balisa kami. Pero gusto na namin matapos yung interview. Wala kaming sinasabihan na may kaming interview. Wala kami. Lang kami. Tahimik lang kami. So, after, pumunta kami ng, immigration office. Interview kami. So, yun naman. Sa awa ng Panginoon, yung mga question ay related lang talaga sa amin. So, kaya, hindi naman kami masyadong, may hinanap lang siya na hindi namin ibigay. Gaya nung, kasi ang hinahanap talaga nila yung mga pictures, tapos, yung may mga bills ba kami together, which is ang naibigay ko lang yung bank account na meron siyang pangalan doon, naka-attach siya doon, yung namin dito sa apartment, nandun na rin siya. Tapos yung insurance ng yung renter insurance namin, meron na rin siya. So, yun, meron. At saka gusto pa niya ng isa pa. So, wala akong maibigay. So, nag-storytelling na lang ako. So, nung nag-storytelling ako, kung bakit tinanong ako kung bakit, paano ko nakalala asawa ko. Sabi ko, ay, matagal ko nang kilala yung asawa ko. College batchmate po kami. So, ayun, nakikinig na siya sa story ko, para interesado siya. So, ayun, shinare ko siya sa kanya. Sabi ko, friend kami way back college, 2005 pa. So, ang tagal-tagal na nun. Tapos, hindi, nagka-reconnect lang kami. Kaya, naging, siguro, ayun, ako wala naman akong balak na yun pala yung maaasawa ko. Ang pag-aalala ko naghahanap lang ako ng siguro sabi ko mag-Pilipino na ako kasi parang hindi ako swerte sa mga American. Yun lang po ang share ko. You have a good day. I hope may nakukuha kayong aral sa akin.
Sorry, hindi ako magaling sa camera. Nag-try lang. Yan lang po. Thank you. Thank you for watching. Bye!